Ito ang reading mo, Virgo. Welcome back to our channel. Ngayon, nasa mabuti kayong kalagayan for watching the channel. Yung sa channel reading, kayo nang bahalang magpalit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Nine of Pentacles. I feel like yung energy mo dito, nasa sense ko na may mga bagay ka ditong ginagawa para sa pangarap mo. Pwedeng sa financial, something yun na involved in fertility. It doesn't mean na fertility is magkaroon ng pregnancy or something here na about baby. Hindi siya ganon. It means lang na fertility, some of you kung iniisip mo ganon, is ikaw pa rin yung makaka-decide yan sa sarili mo. Pwedeng fertility na magkakaroon ka ng bagong pagkakilala sa sarili mo. Yung nagkakaroon ng evolve, kumbaga, yung pagkatao mo. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko dito na may mga panghihinayang dun sa mga nangyari o nawala sa buhay mo. Though meron pa naman na may mga naiwan pa para sa'yo pero hindi mo napapansin, hindi mo nabibigyan ng tamang attention. May mga option, opportunity na binibigay sa'yo, some of you darating, or may marireceive kang mensahe dito na galing sa text, chat, or email. Nakikita ko na may mga times na ginagawa mo lahat yung makakaya mo para tumayo uli sa sarili mong paa, sa sarili mong pagsusumikap, or you still keep on standing dun sa paniniwala mo. May communication na parating, some of you, gagawin mo lahat ng makakaya mo para maitama mo yung gusto mo. Meron ka ditong ginagawa na paraan para ma-remove yung mga tao na para sa'yo hindi makakatulong dun sa sitwasyon mo. Some of you pwedeng clarity and something here na magkakaroon ng communication or pag-uusap. Nagkaroon ng end ng situation na yon sa last mo na nangyari sa buhay mo. Sira yung mga plano mo. Some of you, andun yung pride mo na hindi mo matanggap kung ano yung mga nangyari na yon. And may new beginning na papasok para sa'yo dito. Naging mas matapang ka na, matatag doon sa mga dumarating ngayon sa buhay mo. And malaki yung nabago nun, naging ambag sa experience mo. May judgment ka ditong gusto mong makuha, ma-achieve. Some of you, may mga pinagdarasal ka dito na decision na gusto mong malaman kung ano pa ba yung dapat mong gawin doon at pag-isipan ng mabuti. May mga sitwasyon lang na kailangan mo nang itama at iayos. Clarify natin ang Five of Cups. Lovers and Nine of Wands. Nakikita ako dito na nandun yung pagmamahal eh. Maninindigan ka dahil sobrang minahal mo yung tao pero may mga panghihinayang eh. Some of you, kailangan mo nang ibigay yung pagmamahal na nararapat para sa sarili mo. Kumbaga, love yourself first. And marami ka kasing pinagdaanan na alam mo naman na sobrang hirap.
naglagay ka na ng wall ng distansya dun sa mga taong feeling mo na hindi nagmamahal sa iyo. Clarify natin ang 7 of Wands. Temperance and 9 of Cups. Kailangan mo lang talaga ng mahabang pasensya. One day, kung ano yung gusto mo, ma-achieve mo rin. No? This is a wish card also. Wish fulfillment na yung matagal mo nang gustong ma-achieve or makuha. Darating at darating yan sa'yo. Try to balance yung mga nangyayari sa buhay mo ngayon. Huwag ka basta-basta susuko or mapapagod. Clarify natin ang Page of Swords. Page of Swords and Knight of Swords. Someone wants to talk to you. Clear the air and also communicate. Pagkakaroon ng, alam mo yung salitan dito or palitan ng pag-uusap. Clarify natin ang Strength. Two of Pentacles and King of Cups. Urong-sulong tong tao na to. Pero, nagkakaroon na siya ng lakas ng loob. Medyo, kailangan niya lang talaga na pagdesisyonan lahat. Pero andun naman yung pagmamahal na gusto niyang ipakita or sabihin. Clarify natin ang 8 of Wands. 2 of Wands and 10 of Wands. Marami kang pagsubok na naranasan. Some of you, andun yung mga responsibilidad na pinupunuan mo. May mga plano ka dito para sa future mo. And alam mo naman kung ano yung mga bagay na gusto mo pang mangyari sa buhay mo. May mga opportunity naman na binibigay para sa iyo. Clarify natin ang Queen of Swords. Queen of Pentacles and Page of Wands. May magandang balita na parating para sa iyo. And pwedeng involve yung pera. Some of you, you're thinking about na maglaan ng panahon, oras, or anything na kaya mo dun sa mga bagay na alam mong tama para sa iyo. Clarify natin ang The Tower. Page of Cups and King of Wands. May mga pangarap ka pa dito na gusto mong ma-achieve. Some of you pwedeng someone sa buhay mo na andun yung may mga gusto siyang gawin, iniisip niya, pinaplano niya, pero nahihirapan siya kasi maaaring nagkaroon ng end dun sa sitwasyon na yun. Pero still, iniisip niya magkaroon ng new beginning, magsimula uli. And nakikita niya kung ano pa yung pwede niyang magawa doon. Clarify natin ang Judgment. 6 of Wands and 4 of Cups. Meron parating na success and victory para sa iyo sa mga bagay na alam mong hinihintay mo na yung judgment na to. May mga bagay lang dito na nakikita kong may darating na offer para sa iyo na alam mo naman na deserve mo to na ma-achieve. Alam natin kung ano mensahe ng yung gabay. Heart chakra. Love is the heart of the matter. Your heart is the center within your physical being attuned most to love. It is safe for you to love and be loved with an open heart as we sound by with perfect protection and guidance. Ang mensahe ng gabay na yung puso natin yung pinakamahalaga para sa atin. Yan tayong mahugot ng mga bagay na gusto natin mangyari sa buhay natin. Yung nagiging inspirasyon natin, yung puso natin palagi na kumuha ng mga bagay na papasaya para sa atin. Basta gawin mo lang kung ano yung sa tingin mo tama para sa iyo.
or masaya ka dun. Alamin mo kung ano yung desire and passion mo para hindi mo pagsisiyan sa uli kung nandiyan na sa harap mo. Kung ano yung mga bagay na gusto mo pang ma-achieve sa buhay, pagsumikapan mo, pagtyagaan mo lang. At one day, makukuha mo din yan. Basta magdasal ka ng palagi, nalig ka na one day, kung ano yung mga pinapangarap mo, mapapa sa kamay mo rin. At itong yung reading, Virgo, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.